Matagal nang naging kontrobersyal ang buhay ni dating First Lady Imelda Marcos matapos ang martial law. Kaugnay nito, tila nakakabit na rin sa kanyang mga gamit ang popularidad at alaala ng kanyang pamilya. Kaugnay nito, muling isa sa publiko na tatanging mga alahas at koleksyon ng dating First Lady. Alamin ang detalye sa report ng Ramirez. Target na i-exhibit ng Philippine Commission on Good Governance o PCGG ang ilan sa mga alahas ni dating First Lady at ngayon ay Ilocos Norte Representative Imelda Marcos sa Hulyo o Agosto ngayong taon. Ang Imelda Jewelry Collection ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay may tatlong bahagi, ang tinatawag na Hawaii o Honolulu Collection na nagkakahalaga ng $2 million, ang Rumelot Collection na nagkakahalaga ng halos $6.4 million, at ang pinakamahal sa lahat, ang Malacanang Collection na nagkakahalaga ng $7 million. Kasama din sa ipapakita ang mga notes, resibo at tseke na kasama sa kwento ng kasaysayan ng jewelry collection ni Imelda Marcos. Plano ng PCGG na i-exhibit muna ang mga alahas bago ito ibenta. Matatandaan noong 1994 at 1996, ang din ng gobyerno na ibenta ang koleksyon bilang isang fundraiser, ngunit sila ay pinagbawalan ng korte at di din magkasundo hinggil sa kondisyon ng pagbebenta. Muli itong binuhay noong 2005, ngunit pinigilan ito ni Imelda dahil aniya, pamana sa kanyang pamilya ang ilan sa mga alahas. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.